We are going to continue our series on The Bible Explains Part 225. Today we're going to continue our discussion on the end time prophecy from Grace Perspective Part 6. Manalangin po muna tayo. Let us commit this to the Lord. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us today. Thank you so very much for the wonderful time of praise and worship. Truly, you inhabit the praises of your people, and there is nothing in the world like this. For even the psalmist declares, I would rather be a doorkeeper in your house than dwell elsewhere. Thank you so much for these beautiful people who came here today to worship and receive your word. Thank you so much for the beautiful people who are joining us via online. Thank you so much for this learning time. We commit to you this time, and it is our prayer that everything that will be said and done today, all by your grace for your glory, we pray. In the name that is above every name, in the name of your Son, our Lord and Savior Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, and everybody would just simply say, Amen. Palakpakan si Lord. Amen and Amen. Today we're going to discuss the rapture timeline. I-discuss ko po sa inyo ang sequence of events in the rapture. But before we proceed, I want you to look at the screen and let's look at the overview chart of God's end time prophetic timeline. Nakikita nyo po sa inyong screen ang timeline. Mga kapatid, tayo po ay nasa church age. That is exactly where we are right now. Church age. Ang pinakamalaking pangyayari na mangyayari po kasunod ng church age ay ang the rapture of the church. The rapture of the church is known as the return of the groom. The Lord Jesus will come again to take his bride away and to be with the Lord forever and forever. And that is what we call the rapture. Pag-uusapan po natin ang 7 pagkakasunod-sunod na mga pangyayari kapag nangyari na po ang rapture. At least alam po natin yung sequence of events. And then we'll close our talk with a live application. Ngayong alam na natin ito, paano naman natin maipapamuhay? Hindi lang po mga impormasyon ang pwede nating ma-receive, kundi more importantly, life transformation. Dahil ang katotohanan inyo pong matututunan ay makakapagpabago ng ating buhay. Lalo na kung alam natin kung paano ipamuhay ang mga ito. So let's talk about the rapture timeline. Ito po yung 7 sequence of events. Sunod-sunod po ito ang mangyayari pagdating ng rapture. Number 1 is the trumpet call of God. Ang unang mangyayari po ay tutunog ang trumpeta. Ang makakarinig lamang po nito ay ang mga mananampalataya kay Kristo. Hindi po ito maririnig ng buong mundo. Ang makakarinig lang po ng tawag na ito ay ang mga believers na buhay, naghihintay sa kanyang pagbabalik. At ito po ay mahalaga sapagkat ito'y tawag para salubungin ang Panginoon. Maririnig din po ito ng mga nangamatay na kay Kristo, at itong tinig ng trumpeta ay sa kanila'y bubuhay, ang tawag ay the resurrection. Now let's look at the scripture. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16a. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, with the trumpet call of God. So ito pong trumpeta na ito ay tutunog, at ang makakarinig lamang
ay ang una, mga nangamatay na kay Kristo upang sila'y buhayin, trumpet call to rise again, at trumpet call ng mga believers to meet the Lord in the air. The trumpet call of God is a trumpet of grace. It is a heavenly call that only believers will hear. The voice of the groom summoning his bride, the church, to meet him in the air. Ang rapture po ay exclusive lang for the church, the bride of Christ, and Jesus will come as the groom to take away his bride. This is different from the blowing of trumpets in what we know as Yom Teruah, which is a Jewish celebration. I already discussed this with you many times. May mga naniniwala na ito pong tinatawag na Yom Teruah or Feast of Trumpets ay magaganap sa rapture, which we readily believe hindi po. Ito'y magaganap po, mga kapatid, sa second coming, which is a different event than the rapture. Naniniwala po tayo, mga kapatid, na ang tinatawag pong Yom Teruah ay exclusive for the Jewish celebration. It is a prophetic fulfillment will take place in the second coming, or rather at the second coming. When Christ returns, he will save Israel, and the sound of this trumpet, Yom Teruah, will echo through the four corners of the world at that time. Iba po yun, Yom Teruah. Yung magaganap po sa rapture ay hindi po Yom Teruah. Yun po ay trumpet call exclusive for the rapture. Yung mga believers na buhay, maririnig po ito. Yun naman po mga believers na namatay na, maririnig ito upang sila'y muling mabuhay at ang kanilang katawang lupa ay mag-resurrect to meet the Lord in the air. Also, it is important to take note that the rapture trumpet is an intimate and exclusive a call of love that gathers all who have been redeemed by Christ. Dahil po ang rapture ay exclusive for believers, ito'y tawag upang tipunin ang kanyang mga tinubos at salubungin ang Panginoon sa himpapawid. So ang number one po, the trumpet call of God. Kapag magkakaroon na ng rapture, maririnig ito ng lahat ng mga believers na buhay at mga believers na namatay na para sila'y muling mabuhay. Number two, the resurrection of believers. Pagka hinipa na ang trumpeta, the trumpet call of God, the second thing na mangyayari, the resurrection of believers. Yung mga namatay na mga kamag-anak po ninyo, asawa nyo, anak nyo, magulang nyo, na nauna na, sila ay muling bubuhayin. Now, look at the scripture. 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, letter B. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. Look at the next slide. And what? The dead in Christ will rise first. Ang unang mangyayari, pagkatapos mahipa ng trumpeta, ang mga nangamatay kay Kristo ay muling bubuhayin. The resurrection of the believers. The resurrection of believers is the glorious unveiling of grace in its full power. Those who have died in Christ will rise first, not to face condemnation, but to share in His glory. Remember, there is now no condemnation
to those who are in Christ Jesus. If you are in Christ Jesus, you will not be condemned anymore. Why? Because Jesus took our condemnation in His own body on the cross. Nang si Kristo'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo, kinuha niya na ang parusa ng ating mga kasalanan. Kinuha na niya ang kamatayang para sa atin upang sa pamamagitan ng kanyang tinapos na gawa, hindi na tayo hatulan at hindi na tayo mamatay kailanpaman. Can you say amen? It is the moment when mortality is clothed with immortality and corruption is exchanged for incorruption. Papalitan na ang ating katawan. Mula po sa pagiging mortal, magiging immortal. Hindi ka na mamamatay kailanpaman. Bibigyan ka ng bagong katawan. And we will talk more of that when we get to the portion of our discussion. We call it glorification, where we will be given a glorified body. We're not going to discuss that today. Pero you have to hold your horse dahil darating yung araw, pag-uusapan natin anong klaseng katawan ang ipagkakaloob sa atin in the future kapag nagkaroon na ng resurrection. Yung mga namatay, bibigyan ng resurrected body. Pero hindi lang po sila ang bibigyan ng glorified body. Pati po yung aabutan ng buhay, magbabago ng anyo at magkakaroon ng glorified body. But at least maiintindihan na po natin ng pangalawang sequence, the resurrection of the believers. This resurrection is not based on works, but on grace through Christ's finished work, proving that death has been defeated forever. Ang muling pagkabuhay ay hindi po base sa iyong gawa. Ang muling pagkabuhay ay dahil ikaw ay na kay Kristo, sumampalataya ka sa kanyang tinapos na gawa, ikaw ay muling bubuhayin, resurrection of the believers. Ang iyong pagiging kasama sa resurrection of the believers ay hindi by works, ito po ay by grace alone. Nothing but grace, grace plus nothing. Can you say amen? 1 Corinthians 15:52, following verses. In a flash, in a twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. Verse 53. For the perishable, referring to our mortal body, must clothe itself with imperishable, and the mortal with immortality. So bago ng katawan, yung mga magre-resurrect, bago ng katawan, katawang hindi na po mabubulok, masisira, higit sa lahat hindi na mamamatay. Verse 54. When the perishable has been clothed with imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. 55. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Kapag nangyari na po ang resurrection, ang kamatayan ay kompleto ng natalo. Sapagkat ang mga muling bubuhayin kay Kristo, hindi na mamamatay kailanpaman. Pag tumanggap ka sa Panginoon, ikaw ay mabubuhay magpakailan-kailanpaman sa iyong espiritu. Pero darating ang panahon, kung hindi ka abutan ng buhay sa kanyang muling pagbabalik, tiyak aabutin ka ng kamatayan. At kapag namatay ang tao, ang kanyang katawang lupa ay babalik sa alabok. Genesis 3:19. From dust you are, and unto dust you will return. Ang galing sa alabok ay ang katawang lupa. Mabilis ang pagbalik sa alabok pag nagkaroon ng cremation. Pag sinunog, nagiging alabok agad. Pero kahit hindi po i-cremate,
soon and very soon, ang katawang ito ay babalik sa alabo. At sa resurrection, bibigyan ka ng bagong katawan. Ang tawag po ay glorified body or resurrected body. Yan ang katawang ibibigay sa atin ng Panginoon. Number 1, the trumpet call of God. Number 2, the resurrection of believers. Ang pangatlong mangyayari sa sequence ay ito. Believers alive will be changed instantly. Matatandaan po natin na sa muling pagbabalik ng Panginoon, may mga aabutan ng buhay. May mga nauna nang namatay. Sila po ire-resurrect. Yun yung number 2. Yung number 3, yung mga aabutan ng buhay, hindi na mamamatay. Magkakaroon po ng pagbabago ang kanilang katawang lupa. Bibigyan po sila ng glorified body. This body, mortal body, will be changed and transformed into immortal body. 1 Corinthians 15:51 to 52. Paul writes, "Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep," meaning we will not all die. "But we will all be changed." Yung mga abutang buhay, hindi na mamamatay. Pero sila'y babaguhin. Mga kapatid, yan po ay mystery. Mysterion sa Greek. Meaning never heard. Hindi pa yan narinig kahit kailan. Because since time immemorial, even from the time of Adam to this day, lahat ng tao ay namamatay. And all the while, here the Apostle Paul saying, Hey, I'll tell you a mystery. We will not all die. Of course, hindi agad naiintindihan ng ating limitadong kaisipan. Ang alam ko, lahat namamatay. Pero sabi niya, hindi lahat mamamatay. Yung mga aabutan ng buhay, sa muling pagbabalik ng Panginoon, hindi na dadaan sa simenteryo. Hindi na sila mamamatay. They will be changed. Now, look at the next verse, verse 52. In a flash, in a twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised, what? Imperishable. Look at the next line. And we, who are the we? Those believers who are alive at the time of Christ's return. We will be changed. Binanggit sa 51, we will all be changed. We, kasama si Paul. Umaasa po siya sa kanyang panahon na siya'y aabutan ng buhay sa rapture. Of course, alam natin mga kapatid na hindi na po siya inabot sapagkat siya po ay namatay. Masasama na lamang po siya doon sa resurrection. Pero tayo, sa panahon natin, meron pong malaking tsansa na abutan tayo ng buhay sa muling pagbabalik. Di lang natin alam kung kailan. Hindi naman po tayo nagseset ng mga petsa-petsa. Pero at least alam natin, base sa mga sinyales, malapit na siyang babalik. At sa kanyang pagbabalik, ang mga aabutan ng buhay, hindi na mamamatay at sila'y magbabago ng anyo. Napakahalaga po nun. Dahil mantakin mo kung hindi ka mamamatay, tapos hindi ka magbabago ng anyo, aba, ang buhay ay magmimistulang sumpa. Isipin mo na buhay ka ng matagal, di ka mamamatay, pero habang tumatagal, ay paugod ka ng paugod dahil hindi nagbabago ang iyong katawan. Ikaw ay dahan-dahan ang humahalik sa lupa. Yukot na ang iyong katawan. Ikaw ay dumidikit sa lupa at ikaw ay amoy lupa. Hindi ka mamatay-matay. Nakikiusap ka na ikaw ay mamatay, pero hindi ka mamamatay. Sa ganung kalagayan, naging sumpa ang pagkakaroon ng mahabang buhay. Pero nagagalak tayo, hindi ganun ang sinabi ng Biblia. Hindi na mamamatay, pero ang katawan na mayroon tayo,
bago. Hindi na humihina, hindi na magkakasakit, hindi na mamamatay kailan paman. Shout amen. We will discuss that even more in a full details tungkol sa what we call the glorified body. I am very sure you will enjoy learning from the Word of God anong klaseng katawan magkakaroon po tayo. Pero ito, mabilis mangyayari po ito. Sabi ni Apostle Paul, in a flash. Kung kayo po'y nagbabasa ng King James Bible, in a moment. Sa Greek po yan, en atomo. En atomo. Yung atomo, galing sa word na atom. The smallest particle of matter nung panahon ni Paul. Of course, the science we have today is more advanced. Hindi na po atom ang smallest particle ng matter. Meron na po tayong tinatawag na protons, meron tayong tinatawag na neutrons, meron tayong tinatawag po na electrons. Mas maliliit na particles na po ito ng matter. Mga kapatid, noong panahon ni Paul, ang abot lang ng kanilang siyensya, atom is the smallest particle of matter. En atomo. Ano ibig sabihin ng en atomo? In the smallest fraction of time. Now, that is very scientific. Hindi ko maintindihan. So, sinabi na Apostle Pablo, okay, medyo science ang dating. Gawin nating practical. Sa isang kisap mata. O, mas madali na maintindihan yun, di ho ba? Kasi yung en atomo, medyo scientific ang dating eh. Sabi niya, wag na tayo mag-usap ng siyensya. Sabi niya, sa isang kindat. Sa isang kisap mata, gaano kabilis ang kindat? Kinuwenta ng mga scientists na ang kindat ay may speed na 0.01 hanggang 0.03 seconds. Split seconds. Ganon kabilis na biglang magbabago ang iyong katawan. Wala na ang lumang katawan at may bago ka ng katawan na hindi na mamamatay kailan paman. Shout amen. In one divine instant, the twinkling of an eye, our mortal bodies are changed into immortal ones, fully redeemed and glorified. Can you say amen? This grace, in its most complete expression, why we say so? Listen up. From regeneration of our spirit, John chapter 3 verse 6, to sanctification of our soul, 2 Corinthians 3:18, to glorification of our body, Philippians chapter 3 verse 21, all made possible by Christ's finished work. Spirit, soul, and body. Listen, my dear brothers and sisters, the moment you got born again, your spirit is already like Christ. 1 John 4:17. Your spirit born again is like God in true righteousness and holiness. Ephesians 4:24, the Apostle Paul writes, put on the new self, the born again spirit, put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Ang spirit mo is already like Christ. Your spirit, your born-again spirit is already like God in holiness and in righteousness. But naman hindi. Ang iyong mismong kabanalan at katwiran, walang iba kundi si Kristo. 1 Corinthians chapter 1 verse 30, He is our holiness and He is our righteousness. Kaya ang ating spirit is already like Christ. The moment you got born again, your spirit is already done deal. Your soul is in process right now. Our mind, our emotion, and our will, the three parts of the soul, is in process. Pinaliwanag ni Paul sa 2 Corinthians 3:18 that we are being transformed into His likeness. So at the end of the process, we think like Christ, we feel like Christ, we act like Christ. We're not yet there. May mga araw, mga kapatid, kung magsasabi tayo ng totoo, we don't think like Christ. We don't feel like Christ. And we do not do things
like Christ. Pero don't lose hope. Ang ating spirito ay perpekto na. Ang ating kaluluwa ay piniperpekto ng biyaya ng Diyos. Sa pamagitan ng pagbabago ng ating isip, anakaino, renewing of the mind. The mind is the main faculty of the soul. The mind renewed will now change the way you feel and now will change the way you do things. Ang main faculty ng soul is the mind. You think what you think because that is the mind thinking. Hey, you feel what you feel because that is what the mind thinks. Let me tell you, if you think good, you feel good. If you think bad, you feel bad. Because the mind is not separate from the mind. Let me rephrase that. The emotion is not separate from the mind. Ang nagpapatakbo ng ating emotion ay ang mind. Same with our action. Kaya ang direksyon niyan, mind, emotion, will. Lahat po yan patuloy na binabago kapag nare-renew ang mind ng Word of God. If you allow the Word of God to renew your mind, you think biblical. And then you feel biblical. And then you act biblical. Because it is only the Word of God that can change our soul. And soon and very soon, sooner than we realize, we see Him face to face, either in the rapture or in the resurrection, we will be given a new body. What is that? Glorification. Regeneration for the spirit, sanctification for the soul, glorification for the body. Lahat ito ay grasya ng tinapos na gawa ni Kristo para sa atin. Amen. Praise God. Number 3, believers alive will be changed instantly. Number 4, the snatching away. Ito na, dadagitin na po. Sino ang dadagitin? Ang dadagitin po ay ang mga resurrected and believers who were changed. Sila pong mga binago at sila pong mga muling binuhay, dadagitin para salubungin ng Panginoon sa himpapawid. 1 Thessalonians 4:17. After that, saan po galing ang 17? Sa 16. Sa 16 po ang resurrection ng mga believers. After the resurrection of the believers, we who are still alive, isipin mo, kahit si Pablo sa panahon niya, iniisip niya na siya'y aabutan ng buhay. Dahil sana, o kaya dapat ang sabi niya, you who are still alive. Dahil sa tansya, talaga namang hindi siya aabot dahil nagsisimula pa lang nung panahon niya. From the time of Paul up to now, some 2,000 years na ang lumipas. Pero sabi niya, sa panahon niya, baka abutan siya ng buhay. Sabi niya, we, sama ang sarili, we were still alive. Pero sa panahon natin, we can honestly say that we were still alive and are left. What will happen? Will be caught up. Yun po yung rapture. Will be raptured. Ang Greek po ay harpazo. Will be raptured together with them. Interesting. Sino yung them? Yun po yung resurrected believers. Yung mga na-resurrect. At yun pong aabutan ng buhay. Sila po'y babaguhin. They will be given a new body. And then together, magsasama na yung galing sa lupa, na mga lupang katawan na muling bubuhayin. At yung mga inabutan ng buhay na babaguhin with them in the clouds. Kaya magtatagpo-tagpo doon sa kabilang buhay. Mga kapatid, kapag may mga mahal sa buhay po kayong sumasa kabilang buhay, don't ever say goodbye. Just say, see you later. Magkikita-kita ulit tayo sa kabilang buhay. Mga kapatid, may pag-asa sa ating Panginoon. May pag-asa sa buhay na walang hanggan. Amen. The word caught up
from the Greek is harpazo. Ang Latin word ay rapturo. That's where we get the word rapture, meaning to snatch away by force, divine rescue operation. Bago ibuhos ng Diyos ang puot at galit sa mundong makasalanan, ire-rescue niya muna ang kanyang mga anak. Rescue operation. Bago hipan ang 7 trompeta, bago buksan ang 7 selyo, at ibuhos ang 7 mangkok ng puot at galit ng Diyos dito sa sangkatauhang tumanggi sa biyayang kaloob ng Diyos, kakaunin muna, dadagitin, susunduin, irarapture ang mga mananampalataya para salubungin ng Panginoon sa himpapawid at mapa sa Panginoon magpakailan-kailan pa man. The church, the body of Christ, will be lifted up to be snatched away from the coming judgment upon the earth. Ang mundo ay haharap sa malaking paghahatol at paghuhukom. Pag nag-take place na po ang rapture, papasok ang mundo sa 7 taong kapighatian. Bago mangyari yon, magra-rapture muna. That's why we believe in the pre-tribulational event. Pre-trib. Magra-rapture muna, kukunin muna ang mga believers at ang mga resurrected saints to meet the Lord in the air. We will finally meet our Savior face to face, the one who loved us, saved us, and finished the work for us. What a beautiful day that will be. Can you say amen? Amen. Makikita na natin ang mukhaan ng Panginoon na tumubos sa atin at mapapasa Panginoon na tayo magpakailan-kailan pa man. Tawag po dyan, the snatching away, the rapture of the church. Number 4, the snatching away. Number 5, the great reunion in the air. Pag dinagit na po ang mga mananampalataya, magtatagpo-tagpo po yan sa himpapawid. Ang meeting place ay in the air, sa himpapawid. Diyan po magtatagpo ang mga believers. Kapag ang isang Kristiyano ay namatay ng maaga bago ang rapture, ang kanyang spirit ay pumupunta na sa Panginoon. Pero wala pa po siyang body. Ang kanyang body ay nandito pa po. Kaya po bibigyan siya ng bagong katawan. Bababa ang kanyang spirit sa rapture, bababa ang Panginoon dyan sa himpapawid. Tapos yung pong resurrected body ay mag-unite dun sa spirit. Kaya magkakaroon na po sila ng bagong katawan. At yun naman pong mga inabutan ng buhay, babaguhin ng katawan mula sa katawang may kabulukan, may kamatayan, wala ng kabulukan at wala ng kamatayan. At yan ay magaganap in the air. Tawag po the Great Reunion. Masaya po ba ang reunion? Naka-attend na po ba kayo ng reunion? Nagkikita-kita ang mga kamag-anak. Yung hindi umaattend, yung mga maraming utang. Iwas-iwas din pag may time. Pero kapag maganda naman ang relasyon ng mga magkakamag-anak and incorporated, ang saya, hindi ho ba? Kwentuhan dito, kwentuhan doon, kainan dito, inuman doon, kantahan dito, sayawan dito, happy! Kasi reunion ang tawag po dyan. Can you imagine the great reunion? Magkikita-kita uli. Tinanong ako minsan, Bishop, makikilala ko pa ba ang aking mga kaibigan? Higit sa lahat, makikilala ko pa ba yung aking asawa? Yung mga exes? Ha? Magkikita-kita pa ba naman kami doon? This is what I believe. Meron pong recognition. I will discuss this even more in the resurrection. Magkakaroon ng recognition. You will recognize. How do I know that for sure? Ang idea po ay galing po sa Matthew 17 kung saan
ito pong si Peter, James, and John, isinama na Panginoon sa taas ng bundok at nagpakita po si Moses at si Elijah. Now, hindi po nagpanagpo ang mga ito. Hindi pa uso ang Facebook. Hindi pa uso ang picture, photograph. Hindi pa uso. Kaya wala silang idea kung sino si Moses at kung sino si Elijah. Pero nagkaroon sila ng opportunity to step into supernatural. All of a sudden, na-distinguish po kung sino si Moses at kung si Elijah. That is why I believe when we step into the glory, mare-recognize natin kung sino sila. Pero wala na yung human feeling. Wala na. Hindi ka na manghihinayang na hindi kayo nagkatuluyan. Diba? Wala na yung kantang, bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Wala na yan. Wala na po yung dating feeling sa iyong asawa, sa iyong magulang. Wala na po. Lahat ng human feeling, pag namatay, naiiwan dito. But there is supernatural way to recognize. Kasi ang feeling na lang po natin magkakapatid sa Panginoon. Wala na pong pag-aasawa sa langit. Kaya kung may bala kayo, dito lang. Bilis-bilisan nyo. Dahil malapit nang walang magkagusto sa iyo. So you can marry if you want dito. Sa kabilang buhay, wala na pong pag-aasawa. Wala na po ang human relationship. Wala na pong sexual relationship. Hey, wala na. Dito lang yan sa lupa. Kaya lang kung nagkaroon ng sexual relationship ang human is for the purpose of reproduction. Para dumami ang tao sa buong mundo. Hindi na po kailangan paramihin ang tao sa panahong yon, sapagkat sobrang dami na ng tao sa panahong yon nag-resurrect. Can you imagine kung gaano karami from the time of Adam? Ilang libong taon po yan na lahat ng yan na mga nagtiwala kay Kristo ay muling bubuhayin. Now, of course, may mga bagay na hindi pa natin kayang sagutin ngayon sapagkat yun yung mga bagay na malalaman na lang natin pag nandun na tayo. Pero isang bagay ang pwede nating matiyak, magtatagpo-tagpo uli. Look at the verse. 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. After that, after raising the dead in Christ, we who are still alive and are left will be caught up, harpazo, raptured, together. That's the important word. Together with them, the resurrected believers, in the clouds to meet the Lord in the air. Ang resurrection at ang rapture, mga kapatid, para po sa mga namatay, bubuhayin, at yung mga inabutang buhay at babaguhin. Ang reunion primarily ay hindi po sa atin. Ang reunion primarily is that we will meet the Lord in the air. Siya po yung mamimit natin for the first time. You will behold His face. You will see Him, the one who died for you on the cross. You will see the wounds on His hands, the wound on His side. You would admire Him, the beautiful Savior. Heaven will be our final home because of Jesus. Can you say amen? So reunion, magtatagpo-tagpo. It's going to be a happy day sa panahon po ng reunion. This is the great reunion of grace. All believers from every nation, generation, and background join forever in the presence of the Lord. Lahat magkikita-kita. Iba-ibang nasyon, iba-iba ang kulay, iba't iba ang itsura. Mga kapatid, sabi ng iba, pagdating daw sa langit, magkakamuka tayo. Palagay ko, hindi. Hindi kayo papayag. Pero anuman ang itsura sa kabilang buhay, it's going to be beautiful.
Dahil wala ng kasalanan ng mga namimintas. Kaya lang naman po may pangit, sapagkat may mga taong pangit tumingin. Pag nagsabi pangit, akala mo kay ganda niya. Dahil pinipintasan niya ang ibang tao. Beauty is only in the eye of the beholder. Pangit, dahil pangit ka tumingin. Ang problema, hindi yung tinitignan mo. Ikaw ang may problema. May problema ka sa mata. Magpa-check ka sa med-optics. You have a problem with your eyes. Dahil kapag malinaw ang tingin mo, lahat maganda sapagkat walang nilikha ang Diyos na pangit. Amen. Iba-iba ang kulay. Minsan napunta kami sa Africa, akala ko pag sinabing itim, isang kulay lang, hindi po pala. Sa Africa, black, pero iba-ibang shade. Merong orange, merong red, merong yellow, merong brown. Ang shade, pero black pa rin. Meron naman blackish. Makita mo lang pag ngumiti, ang puti ng ngipin. Iba-iba. Sasabihin, hindi ko gustong maitim. Gusto ng iba maputi. Mga kapatid, wala na po ng pintasan na maputi at maitim. Lahat magaganda sapagkat lahat tayo ay tinubos ng biyaya ng Diyos. Amen. Lahat. Walang hindi maganda sa paningin ng Panginoon. Number 5, the great reunion in the air. Number 6, I'm starting to close. The awarding ceremony. Una, tutunog yung trompeta. Pangalawa, bubuhayin yung mga believers. Pangatlo, yung mga believers na buhay, magbabago ng anyo. Pangapat, yun pong binuhay at saka yung nagbago ng anyo, dadagitin, sasalubungin ng Panginoon sa impapawid, the snatching away. Number 5, magkakaroon ng great reunion sa isa't isa, and then reunion, mga kapatid, ng mga mananampalataya from different parts of the world. And then after that, magkakaroon po ng the awarding ceremony. Let me explain. Ang atin pong kaligtasan, pagpasok sa langit ay libre. Iba po ang issue ng salvation sa reward. Magkaiba po. Ang reward na ibibigay ayon po sa biyayang natanggap mo na ipinaglingkod mo. Lahat tayo biniyayaan ng iba't ibang talento at kaloob. Pag ginamit mo ito at ipinaglingkod mo sa Panginoon, you will be rewarded. But salvation is not a reward. Salvation is a gift. Let me show you, 2 Corinthians 5:10. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Now, before I proceed, ang context ng 2 Corinthians 5, pag binasa nyo sa 1, 2, 3, 4, 5, referring to us receiving the new body. Ang ating katawan, nakatulad ng tolda, papalitan ng katawang katulad ng gusali. It will happen in the resurrection. Kaya ang context po ng 2 Corinthians chapter 5 ay resurrection. Resurrection of the believers, nakasabay po nung rapture ng mga alive believers sa panahon na yan. Keep on reading. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due to him, for the things done while in the body, whether good or bad. Ang tawag po dito ay bema judgment. Dahil yun pong judgment seat of Christ, sa original Greek ay only one word, bema. Bema means many things depending on the context. Pero because this is a context of resurrection, it is not a judgment unto condemnation. Anong nagdetermine ng meaning? Yung context. Dahil ang context ng chapter 5 is the resurrection. That believers will be given new body. Diniscuss ni Paul sa unang 5 verses niya.
chapter 5, verse 1, verse 2, verse 3, verse 4, verse 5. Kaya pagdating sa verse 10, we must all appear before the Bema judgment. Ang meaning ng Bema is based on the context. It is not judgment unto condemnation, but judgment unto remuneration, which means reward. Kaya ho, pagkatapos tayong lahat ay magtagpo-tagpo na doon sa ipapawid, ang susunod na mangyayari, lahat tayo na mga nagsipaglingkod sa Panginoon ay bibigyan ng katampatang gantimpala. I will discuss even more when we talk about the Bema judgment. Maraming details tungkol po sa Bema judgment that we need to learn even more. Pero one thing is very sure, hindi po lumalagpas sa paningin ng Diyos ang inyong matapat na paglilingkod, ang inyong pagbibigay, ang inyong pagsamba, ang inyong pananalangin, ang inyong pong pag-aaral, ang inyong paghayo, ang inyong pagbabahagi ng mabuting balita, pagtulong sa gawain ng Panginoon, hindi lumalagpas sa paningin ng Diyos. At ang bawat isa ay merong katapat na gantimpala. Kaya sabi ni Apostol Pablo, let us not be weary in doing good, for in due season we shall reap the harvest if we do not faint. Meron tamang panahon, aani tayo ng lahat ng pinagpagalan po natin, sapagkat ang mga ito'y gagantimpalaan bukod sa regalo ng kaligtasan. Inuulit ko, lahat ng tumanggap ng biyaya, ligtas. Pero hindi po lahat ng naligtas ay naging matapat sa paglilingkod. Hindi po mababago ang destination nila dahil po sa kanilang kakulangan ng paglilingkod. Pero maapektuhan ang kanilang gantimpala. Kaya laging ipinapaalala sa atin, huwag tayong mapagod sa paglilingkod sa Panginoon. May nakatingin man o wala, lagi nakikita ng Panginoon ang lahat ng ating paglilingkod. Amen. We will talk more of this, promise, when we talk about the Bema judgment. But keep in mind, at the Bema seat of Christ, believers will not be condemned, but commended. Will not be condemned, but rewarded. Hindi po hahatulan. Hindi po huhusgahan kung ligtas o hindi. The mere fact na kasama ka sa rapture, ligtas ka. Dahil wala namang ma-rapture na hindi ligtas. Kaya the fact na na-rapture ka, save ka. Now, the next thing is, meron ba akong tatanggaping gantimpala po doon? Depende na sa ipinaglingkod mo sa Panginoon. Kaya ako po ay nagsasabi, hinihikayat ko kayo, patuloy lang tayo maglingkod. Huwag niyong ubusin ang buong buhay po ninyo sa mga bagay ng sanglibutan. Sabi nga ng Panginoong Hesus, magsipagtrabaho naman kayo para sa tinapay na hindi napapanis. Baka ang buong buhay mo ay nakatuon lang sa tinapay na napapanis. Gamitin mo ang iyong talento, talino, husay at galing na maipaglilingkod mo naman sa Panginoon upang pagtawid natin sa kabila ay maririnig po natin ang kanyang tinig, thou good and faithful servant. Enter to the joy of your Lord. At bibigyan ka ng gantimpala. Meron pong mga koronang ibibigay. We'll talk about that when we get there. The different crowns that will be given on the day of the awarding ceremony. But for the meantime, ilagay muna sa ating isip na kapag nagkaroon na ng reunion, meeting in the air, ang susunod na tagpo ay awarding ceremony. In this glorified state, we will stand before Christ not to be judged for sin. For that was settled, tell me where? At the cross. Tapos na yan. Hindi na ho yan ibabalik pa uli. Lahat ng ating kasalanan, hinusgahan na sa krus, sa katawan ni Kristo. But to be rewarded for faithfulness.
Now remember, not fruitfulness, but faithfulness. Thou good and faithful. Kahit maliit na bagay lang, maging matapat ka. Kahit walang nakakakita ng iyong ginagawa, gawin mo para sa Panginoon. Kung nagpapastor ka man, kahit konti lang ang pinagpapastoran mo, pero matapat kang nagpapastor, you will be rewarded well. Hindi po yung paramihan ng trabaho, hindi po paramihan ng miyembro, hindi po paramihan ng nagawa, kundi ang katapatan ng ating paggawa. Kahit umuulan, nagsisimba ka. Kahit bumabagyo, nananalangin ka. Kahit na may mga pagkakataon, may mga krisis sa buhay, hindi ka tumitigil maglingkod sa Panginoon sapagkat hindi ho natutulog ang Diyos. Hindi ho siya pumipikit, hindi ho siya umiidlip. Kita niyang lahat ng ating pagpapagal. At magugulat tayo ng malaking pagkagulat. Yung mga bagay na akala natin wala namang kabuluhan para sa atin, ginawa ko lang naman yon. Pero sa Panginoon mahalaga sapagkat hindi mo yan ginawa para sa tao, ginawa mo yan para sa Panginoon. You will be rewarded handsomely. Amen? Grace will reveal what it has accomplished through us, transforming our temporary weakness into eternal glory. Makakapaglingkod tayo Alam niyo po kung bakit? Kasi yung biyaya ang gumagawa sa atin. Na kung may magagawa man tayo, hindi naman dahil magaling tayo, kundi dahil magaling ang biyaya ng Diyos. Parehas na biyaya ang ibinigay sa lahat. Pero yung iba ay hindi po ginamit ang biyayang ipinagkaloob sa kanila. They just received the grace, but they did not use it in their everyday life. Gamitin natin sa pang-araw-araw na buhay. Baka mayroong kailangan patawarin. Baka mayroong kailangan ayusin. Baka mayroong mga bagay na dapat gawin. May mga dapat ipaglingkod. Ikaw lang nakakaalam nun. Kakayahan mo, talino, galing at husay. Na pwede mong masabi, ay pwede ko itong maipaglingkod sa Panginoon. And then you know for a fact, wala pong paglilingkod na mawawala ng kabuluhan. Lahat ay nakikita ng Panginoon. Number 6, awarding ceremony. We will talk more of that someday. Number 7, I'll close with this. The wedding feast. Ang susunod at ang pinakahuling tagpo, magkakaroon ng kasalan sa langit. The wedding of the Lamb and the church. Tawag sa Bible, the marriage feast or the wedding feast of the Lamb. Revelation chapter 19 verse 7 following verses. Let us rejoice and be glad and give him glory, for the wedding of the Lamb has come, and his bride, referring to the church, has made herself ready. Verse 8, fine linen, bright and clean, was given her, referring to the church, to wear. Fine linen stands for the righteous acts of the believers or the saints. You see, hindi totoo ang turo ng iba na dahil nasa grasya na tayo, hindi na mahalaga ang gawa. Makinig po at dinawin po natin ito. Ang gawa, hindi ho idinadagdag sa grasya. Dahil pag idinagdag mo sa grasya, disgrasya. Sapat na ang grasya. Pero yung grasya, ang gumagawa, hindi idinadagdag sa gawa. Ba't binanggit po rito, the fine linen stands for the righteous acts of the saints. Why? Because righteous acts are not added to grace, but acts of grace in us and through us. Paul said, I am what I am by the grace of God. And his grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them. Yet not I, come on, yet not I, but the grace of God that was with me. 1 Corinthians 15:10.
Nagtataka lang ako bakit may mga nasa grasya na parang allergic sa works. Mga kapatid, hindi tayo dapat allergic sa works. Dahil yung grace na tinanggap natin, nagwo-work. Hindi naman ikaw ang gumagawa, dinadagdag sa grasya. Mali yun. Pero yung grasyang tinanggap mo, ay gumagawa sa iyo. At gumagawa sa pamamagitan mo. Si Pablo ang nagsabi, di ba? I work harder than all of them. Sino yung mama na ito? The man who wrote half of the New Testament. The man who planted many, many churches. The man who conducted many seminars, many conferences, many Bible studies. Siya po ay nag-pioneer ng napakaraming mga church and church planting here and church planting there. Sabi ni Paul, I work harder than all of them. Yet not I, but the grace of God that was with me. So ano nilinaw ni Paul? Siya bang gumagawa? Yung grasyang nasa kanya. Kanyang katawan, pero yung biyayang nasa kanya, gumagawa yung grasya, ginagamit ang kanyang katawan. So that at the end of the day, it is not glory to you, it should be glory to God alone. Can you say, Amen? Kaya yung fine linen na suot po ng church, we will be given a fine linen, bright and clean, representing our righteous acts. Ito po ay mga acts of grace in us and through us. Verse 9, the angel said to me, "Write, blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb." And he added, "These are the true words of God." Ang mangyayari po, pampito, ay ang tinatawag pong the wedding feast. In heaven, the marriage feast of the Lamb takes place. The church, now glorified, celebrates eternal union with Christ. Wala nang separation. We will be with the Lord forever and forever, para siempre, para siempre. Can you say amen? Amen. This is not the end. In fact, this is the beginning of eternal fellowship with the one who redeemed us. Tell me how? By grace. Nothing but grace. Grace plus nothing. Grace, grace all the way. Can you say amen? Amen. Let's see them again. Ito po yung 7 sequence of events in the rapture. You can see this on your screen. Babasahin natin ng malakas at sabay-sabay. Ready? Sit up straight, malakas at sabay-sabay. Ito po ang tinatawag na the rapture timeline. The sequence of events in the rapture. Let's read. Number 1, the trumpet call of God. Number 2, the resurrection of the believers. Number 3, believers alive will be changed instantly. Number 4, the snatching away, ang pagdagit, ang pagsundo, ang pagkaon, ang pagsalubong sa Panginoon. Number 5, the great reunion up there in the air. Pagkasundo, magkakaroon ng reunion sa Himpapawid. Number 6, doon po sa Himpapawid, magkakaroon po ng great grandstand, magkakaroon ng entablado, magkakaroon ng awarding ceremony. And number 7, the wedding feast. Kasalan, ang kordero ay ikakasal sa iglesia. The bride of Christ, referring to the church, Christ being the bridegroom, magkakaroon po ng pista. Kapag ho mayroong wedding feast, masaya. Masaya po bang kasalan? Yes. Oh yes. Meron po bang kantahan? Yes. Tugtugan? Yes.
sayawan, may kainan. Kaya tinatanong ng iba, pagdating ba sa langit, kakain pa rin tayo? By the time na nandun na tayo, pwede pa rin bang kumain? Malalaman po nyo yan pag na-discuss na natin ang glorified body. Pero bilang papyaw, para hindi na ka mahirapang maghintay, nang mag-resurrect si Jesus, humingi siya ng pagkain. So may idea na kayo, ang resurrected body, pwedeng kumain. Pero ang pagkakaiba ay ito, hindi niya kailangan kumain para mabuhay. Pwede lang siyang kumain kung gusto niya. Hindi tulad ngayon, kailangan mong kumain kahit ayaw mo. Yung iba sa inyo, napipilitang kumain. Dahil kailangan kumain. Dahil pag di kumain, madeds. Kailangan ba ng katawan para mabuhay ay pakainin? Natural body. Ang supernatural, pwedeng kumain, pero hindi kailangan kumain para mabuhay. Kaya huwag mag-alala, makakakain ka pa rin. Kaya pagdating sa kasalan sa langit, it's going to be a happy day. May kainan, may inuman, may kantahan, may sayawan. Baka yung mga kumakanta dyan, masalang kayo doon at pakantahin kayo doon. Mga may talent, tugtugan, yung mga tumutugtog, yung mga sumasayaw. Ayan, magkakaroon ng celebration sapagkat yan ang panahon na makakasama natin ang Panginoon magpakailan-kailan pa man. Amen. Now, let me close by giving you the life application. I'll give you 3 application. Number 1, ngayong alam na natin ang sequence mangyayari in the rapture. Number 1, walk in readiness, not restlessness. Tayo po'y lumalakad na nakahanda. Hindi ho tayo naghahanda, lagi tayong nakahanda. Kaya yung iba ang mensahe nila, be prepared, be ready for the coming of the Lord. No, that is not the message for us. We are always ready and we are always prepared because we are ready for His return. Now, look at this. The nearness of Christ's return is not a reason for panic, but for peace. Readiness is not driven by fear or frantic striving. It is a quiet confidence of those resting in grace. Tahimik lang, pero umaasa ka sa grasya, ikaw ay laging handa. We stay watchful, not to prove ourselves worthy, but because we are already belong to Him. And because we belong to Him, we are worthy because of Christ. In every season, grace teaches us to live expectantly, with hearts anchored in faith, and eyes fixed on the one who promised. Give me the promise. I will come again. Pinangako po ba niya? Yes. Panghawakan natin ang kanyang pangako. I will come again, receive you unto myself, for where I am, there you may be also. Alam niyo po ba, sa dami ng kanyang pangako na siya'y muling babalik, 8 beses ang dami kaysa sa unang pagparito ni Kristo. When you talk about His coming again, the second coming, the ratio is 1:8. Every one promise of His first coming may katumbas na 8 promises of the second coming. Kaya hindi dapat mangamba. Let us walk in readiness, not restlessness. Huwag po maging restless. Easy lang, handa, hindi natataranta, hindi natatakot, hindi nagpetsa-petsa, hindi nangangamba, kahit anong petsa, handa tayo sapagkat lagi tayong handa sa pagbabalik ng Panginoon. Number 2, serve with diligence, not with neglect.
maglingkod ng may kasipagan. Huwag magpabaya. In light of Christ's soon return, our service flows not from duty, but from devotion. Hindi yung napipilitan ba at kinakaladkad mo ang sarili mo, kundi merong padyak ang iyong paa, may saya ang iyong puso, may excitement to come, to go, and to serve the Lord. Grace empowers diligence, not driven by fear or fear of loss, but by love for the one who first loved us. Hindi ka naglilingkod dahil natatakot ka na hindi ka makasama sa rapture, o natatakot ka na mawala ang iyong kaligtasan, o natatakot ka na mawala ang iyong trabaho, mapalo ka at magkaroon po ng kabit-kabit na problema. No, not at all. We do not serve God driven by fear or even fear of loss. Ang ating motivation in our service to God is love, because He first loved us. Minahal niya tayo, mahal natin ang Panginoon. At dahil mahal natin ang Panginoon, gusto nating paglingkuran ang Panginoon. Can you say amen? Amen. Each act of faithfulness becomes worship. Each moment of service, a seed sown for eternal reward. As we await His coming, let us serve wholeheartedly, knowing that our labor in the Lord is not in vain. Hindi mawawala ng kabuluhan ang iyong paglilingkod sa Panginoon. 1 Corinthians 15:58. Number 3, I'll close with this. Live in godliness, not in worldliness. Ngayong alam na natin ang sequence ng mangyayari pag nag-rapture, ang atin pong motivation ay mamuhay ng matuwid at hindi makamundo. As we await Christ's soon return, grace teaches us to live with heavenly priorities while still walking in this world. We are in the world, but we are not of the world. Not worldly. We are in but not of the world. Kaya iba yung ating priorities. Ang priorities po natin is not based on the priorities of the world, but we have different priorities. Godliness is not about outward perfection, but inward transformation. Christ living through us. Hindi natin binabago ang ating sarili. Binabago tayo ng biyaya ng Diyos. Hindi ho ito gawa natin. Sabi niya, magbago ka na. Hindi mo kayang magbago. Dahil kung kaya mo magbago, ba't pa kinakailangan maparito si Kristo? Total, kaya naman pala natin. Pero alam ng Diyos, hindi natin kaya. At yung hindi natin kaya, kaya ng biyaya ng Diyos, gumawa sa atin at sa pamamagitan din naman natin. The clearer we see God's grace, the less we are drawn to the world. Habang lumilinaw ang paningin mo sa grasya, lalo pong lumalabo ang paningin mo sa mundo. Napansin niyo po ba, pag tumingin ka sa ilaw, tapos tumingin ka sa iba, pagkatapos mong matingin sa ilaw, madilim. Pag tinignan mo ang ilaw ng grasya ng Diyos, at ibaling mo ang paningin mo sa mundo, madilim. Napansin niyo po ba na pag kumain ka ng matamis, matamis na matamis na matamis na minatamis, ang susunod na kakainin mo ay wala ng lasa. Pinapatay po ng sobrang tamis ang iyong panlasa. Pag natikman mo na ang grasya ng Diyos, ang tamis ng biyaya ng Diyos, anumang pwedeng ialok ng mundo ay walang lasa dahil napakaganda ng biyaya ng Diyos. Amen. Can you say amen? That is why the clearer we see God's grace, the less we are drawn to the world. His very soon return reminds us that we are set apart, not to withdraw from the world, but to shine in the world as reflection of His love and grace. Hindi ho tayo inutusang umalis sa mundo.
Nandito tayo sa mundo, pero sa mundo na ito, magliwanag tayo para kay Kristo at makita ang biyaya at pag-ibig ng Diyos bilang buhay na patotoo ng kagandahang loob ng Diyos. Can you say amen? Let's see them again. 3 life application. Sabay-sabay, malakas. Ngayong alam na natin yung 7 sequence of events na mangyayari. Anong epekto niyan sa buhay natin? 3 life application. Basahin natin malakas, sabay-sabay. Number 1. Walk in readiness, not restlessness. Number 2. Serve with diligence, not with neglect. Number 3. Live in godliness, not in worldliness. And the big idea is, in Christ, I am always ready for His return. Are you in Christ? Amen. You are always ready for His return. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today and be saved. Because today is the day of salvation. Hinihiling ko po sa lahat ng narito sa loob ng bulwagan na ito, samahan po natin ang ating mga bisitang nanonood sa broadcast sa panalangin ng pagtanggap. Taas po natin ang ating 2 kamay, ipikit natin ang ating mata, iyuko natin ang ating ulo, at sumunod po tayo sa panalangin ng pagtanggap. If you will do this for the first time, I am asking you to do this from the bottom of your heart. Ariin mong isang personal mong panalangin at ipanalangin ng taos puso. Kung nagawa mo na to minsan sa buhay mo, you're already saved, you're already a child of God. Hinihiling ko naman sa mabuti mong kalooban na sumunod ka sa panalangin alang-alang sa katabi mo, sa kanan, sa kaliwa, sa likod, sa harap. Alang-alang na rin po sa mga bisita nating nanonood sa broadcast, manalangin po tayo, sumunod tayo sa panalangin ito. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Tinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon sa loob man ng bulwagang ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Amen. Tayo po'y dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements sa lahat ng nanonood sa broadcast na ito. And let us do this together. Alright, let's do this together mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating 2 kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama,
Maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Praise God. Muli, isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang big idea? Mas malakas pa. Are you in Christ? You are always ready for His return. Can you say amen? Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. From the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito! Charito!